ang gobyerno ng India ay nagpatawag ng isang emergency meeting. Ang ulat ay malinaw na nagpapahiwatig na ang sistemang Varna na nakabaon ng mahigit 3,000 taon ay nanginginig at malapit ng gumuho. Ang dahilan, nakakagulat, ay nagmula sa Pilipinas, isang bansang hindi inaasahan ng sinuman. Ang buong kwento ay nagsimula sa isang dalagita na nakakuha ng pinakamataas na marka sa buong bansa ngunit tinanggalan ng karapatang makapasok sa universidad. Dahil lamang isinilang siya sa Varna Chandala. Ang wikang Filipino ang nagbigay sa kanila ng kalayaan, ang pader ng caste na pinrotektahan ng mga komplikadong sulat sa loob ng libu-libong taon ay gumuho ng madali sa harap ng wikang Filipino. Ang wikang sinimulang pag-aralan ng isang dalagita, ang mahiwagang kwento kung paano niya nagawang ibagsak ang isang sistema na nakatayo ng mahigit 3,000 taon ay ikukuwento sa inyo ngayon. Niyakap ako ng aking lolo at umiyak. Apo, ikaw ang kauna-unahan sa ating angkan na makakapasok sa universidad. Ang aking kamay, na hawak ang sulat ng pagtanggap mula sa Business and Accountancy Department ng University of the Philippines Diliman, ay nanginginig ng husto. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na isang bata mula sa Varna Chandala ang nakapasa na may pinakamataas na marka sa buong bansa. Kumusta? Ako si Priya. Ipinanganak ako sa Varna Chandala sa isang slum sa labas ng Delhi. Araw iyon pagkatapos ng ika-18 kaarawan ko. Ako at ang aking lolo ay naghintay sa harap ng gate ng universidad mula pa umaga. Ang lahat ng naipong pera sa buong buhay ng aking lolo na isang tagalinis ng banyo ay ginamit para bayaran ang aking tuition. Binabati kita, iha. Ang recruitment officer ay nakangiti ng maningning. Kinuha niya ang aking papeles ngunit bigla na lang nagbago ang kanyang mukha. Ano ang iyong Varna? Chandala. Agad na natahimik ang buong silid. Ang opisyal ay kinuha ang telepono at kinausap ang isang tao. Opo, Chandala po siya. Ano po ang dapat kong gawin? Matapos ibaba ang telepono, sinabi ng opisyal sa malamig na tono, paumanhin, kinansela ang iyong admission. Bakit po? Ako po ang top-notcher. Simula ngayong taon, tinanggal na ang kwota para sa mababang Varna. Kahit na ikaw pa ang top-notcher o ano paman, kung ikaw ay Chandala, hindi ka makakapasok. Umalis ka na. Sa unang pagkakataon sa loob ng 70 taon, lumuhod ang aking lolo sa sahig, yumukod sa harap ng ibang tao. Pakiusap, bigyan niyo ng pagkakataon ang aking apo. Henyo ang bata. Matandang lalaki, Chandala ka rin, di ba? Nangahas kang gawin ito rito? Hinila kami ng security guard palabas sa malamig na sementadong lupa sa harap ng gate ng universidad. Nang tinulungan ko ang aking lolong bumangon, sa unang pagkakataon ay napagtanto ko na kahit gaano pa kami magsumikap, may ilang bagay na hindi magbabago. Sa daan pa uwi, hinarang kami ng isang grupo ng mga kabataan mula sa mataas na Varna. Hoy, ikaw ang Chandala, di ba? Nangahas kang mag-isip na mag-aral sa universidad namin? Dumura ang isa sa mukha ko, itinulak naman ng isa pa ang aking lolo. Ang matanda mong ama ay tagalinis ng banyo namin, di ba? Ikaw din, gawin mo rin ang trabahong iyon. Kahit na tumakbo kami sa istasyon ng pulisya para magreklamo, wala ring silbi. Chandala, ano ang irereklamo mo? Bumalik ka sa iyong trabaho. Kinagabihan, sa unang pagkakataon sa buhay ko, ay nakita kong umiyak ang aking lolo. Nanginginig siya. Dahil Chandala ako, kaya ka nagdurusa ng ganito. Hindi niyo po kasalanan, lolo. Kahit gaano pa po ako katalino, gaano pa ako magsumikap, sa bansang ito, hindi ako kailanman ituturing na isang tao. Niyakap ko ng mahigpit ang aking lolo at ipinangako sa aking sarili na balang araw ay makakalaya ako sa mga tanikala na ito. Ngunit noon ay hindi ko alam na makalipas lamang ang isang linggo ay makakapanood ako ng isang video na magpapabago sa aking buhay magpakailanman. Isang linggo makalipas, alas, 4:00 ng umaga, kumatok ang aking lolo sa aking silid. Priya, bumangon ka. Tingnan mo ito. Kailangan mong makita ito. Sa screen, ang lumang smartphone ng aking lolo ay nagpapalabas ng isang video mula sa YouTube, isang dokumentaryo na ginawa ng isang Philippine television station. Tingnan mo ang babaeng ito. Mula sa pagiging cleaner, sa loob ng 20 taon ay naging university lecturer, isang babaeng Pilipino. Sa video, sinabi niya, "Nagmula ako sa isang ampunan, nagtapos lamang ng elementarya.
Ngunit sa Pilipinas, basta't may pagsisikap, lahat ay makakakuha ng pagkakataon. Agad na bumilis ang tibok ng puso ko. Lolo, anong Varna po ng babaeng iyon? Walang sistemang Varna ang Pilipinas, walang caste system. Halos hindi ako makapaniwala sa aking narinig na mayroong bansang walang sistemang Varna sa mundong ito. Binuksan ng aking lolo ang isa pang video. Sa pagkakataong ito ay isang panayam sa presidente ng isang kumpanya ng electronic components sa Pilipinas. Ang aking ama ay isang magsasaka. Hindi pa nga ako nakapagtapos ng high school, ngunit narating ko ang posisyong ito sa pamamagitan ng aking kakayahan. Totoo po ba ito, Lolo? Apo, ilang araw akong nag-research. Ang bansang Pilipinas na ito ay talagang walang sistema ng caste. Sinusuri lamang nila ang tao sa pamamagitan ng pagsisikap at kakayahan. Mula noon, nagsimula akong maghanap ng impormasyon tungkol sa Pilipinas nang bali-bali at nadiskubre ang mga nakakagulat na katotohanan. Ang mga babaeng Pilipino ay maaaring maglakad mag-isa sa gabi ng ligtas. Lahat ay nakakatanggap ng suweldo batay sa kontrata at lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas. Lolo, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Bumuntong hininga siya, Priya, malayo ang Pilipinas at wala tayong pera. Ang gobyerno ng India ay may programa para sa paghahanap ng trabaho sa Pilipinas. Tinatawag itong programang Foreign Labor Recruitment. Kung makakapasa ka lang, ay makakapunta ka. Ngunit kailangan mong matuto ng wikang Filipino. Mag-aaral po ako. Kahit kailangan kong matuto ng mag-isa, mag-aaral po ako. Kinagabihan, ipinatawag ng aking lolo ang lahat ng matatanda sa nayon para sa isang pagpupulong. Ipapadala ko ang aking apo sa Pilipinas. Nabaliw ka na ba? Paano makakapunta sa ibang bansa ang isang tiyandala? At isa pa, babae pa, umalingaw-ngaw ang mga pagpuna at pagtutol na parang bagyo. Ngunit nanatili ang aking lolo, ang aking Priya ay henyo. Kung hindi siya binibigyan ng pagkakataon sa bansang ito, dapat siyang ipadala sa bansang magbibigay sa kanya ng pagkakataon. Saan ka kukuha ng pera? Ang mga salita ng aking lolo ay nagpatulala sa lahat. Ibabaligya ko ang aking mga baka, ang aking mga kambing, at ibabaligya ko rin ang gintong pulseras na alaala ng kanyang lola. Paano ka naman mabubuhay? Basta't makita kong magtagumpay ang aking apo, mamamatay akong masaya. Maigpit kong hinawakan ang kamay niya. Lolo, magtatagumpay po ako. Mabubuhay po ako ng may dignidad sa Pilipinas. Ngunit sa mismong sandaling iyon, sinipa ang pinto ng aming bahay. Ang landlord, isang mataas na Varna, ay pumasok kasama ang kanyang mga tauhan. Kayong mga tiyandala, balak niyong pumunta sa Pilipinas? Kung umalis kayo, sino ang maglilinis ng banyo namin? Sinakmal ng landlord ang kwelyo ng aking lolo. Matandang lalaki, bumalik ka sa katinuan. Ang iyong apo ay isinilang para maglinis ng inidoro rito sa buong buhay niya, hindi ba? Ang aking Priya ay hindi tulad ng iba. Hindi tulad saan? Tiningnan ako ng landlord ng nakakatakot. Maganda ka nga, iha. Kung magtatrabaho ka sa bahay namin, bibigyan kita ng espesyal na pag-aalaga. Sumigaw ang aking lolo, hindi kailanman. Matapos umalis ang landlord kinagabihan, nagpasya ang aking lolo na kinabukasan ay ibabaligyan niya ang mga baka. Kailangan niyang madaliang ipadala ang aking apo sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Kinabukasan ng umaga, dinala ng aking lolo ang 6 na baka sa palengke. Kinagabihan, umuwi siya na may bungkus ng cash. Hawakan mo ito para sa tuition sa Filipino ha. Lolo, ang mga baka po na ito ay ang buong yaman niyo, hindi ba? Ikaw lang ang buong yaman ko, apo. Ang eskwelahan ng Filipino ay nasa loob ng Delhi. Kailangan kong gumising mula alas 3 ng umaga, araw-araw para sumakay ng 4 na bus bago makarating. Karamihan sa mga nakilala ko sa klase ay mula sa matataas na caste. Nang malaman nilang ako ay tiyandala, walang gustong tumabi sa akin. Marumi, anong ginagawa mo rito? Maglilinis ka ba ng banyo sa Pilipinas? Ngunit wala akong pakialam, nakatuon lang ako sa pag-aaral ng wikang Filipino. Itinuro ng aking guro na ang salitang, "Kumusta po sa Filipino" ay maaaring gamitin para kausapin ang kahit sino ng walang diskriminasyon sa caste. Napakahiwagan yon. Sa India, maging ang pagbati ay nag-iiba depende sa Varna. Sa loob ng 6 na buwan, hindi ako kailanman lumiban sa klase ng isang araw. Kahit sa bahay,
Filipino lang ang gamit ko sa pakikipag-usap sa aking lolo. Lolo, nakakain na po kayo. Nakakain na ako. Apo, busog na busog ako. Nag-aaral din ng Filipino ang aking lolo kasama ko. Sinabi niya na gusto niyang malaman ang wika ng bansang pupuntahan ng kanyang apo. Isang araw, isang masamang balita ang dumating. Ang porsyento ng mga babae na tinatanggap sa programang ito ay 1% lamang. Bakit kakaunti ang tinatanggap na kababaihan ng mga kumpanya sa Pilipinas, lalo na ang mga babaeng Indian? Nakaramdam ako ng kawalan ng pag-asa ngunit hindi ako sumuko. 2 buwan bago ang eksaminasyon, nagpasya muli ang aking lolo ng isa pang nakakagulat. 20 kambing, na ibaligyan na po ninyo lahat, lolo, at may utang pa. Binuksan ng aking lolo ang lumang kahon. Sa loob ay ang gintong pulseras na alaala ng aking lola. Ibaligya mo ito at bumili ng pinakamagandang libro. Sa paghahanda sa pagsusulit, mag-enroll sa pinakamagandang online course. Pero alaala po ito ni lola, lolo. Masasaya rin siguro si lola sa langit. Niyakap ko ang aking lolo at umiyak ng malakas. Patawarin niyo po ako, lolo. Huwag kang humingi ng paumanhin. Kung makakatulong ito sa apo ko para magkaroon ng buhay na may dignidad, wala ito. Sinabi ng mga taga-nayon na nabaliw kami ng aking lolo. Ano ang gagawin ng tiyandala sa Pilipinas? Masisira lang ang reputasyon ng babaeng pupunta sa ibang bansa, ngunit hindi natinag ang aking lolo. Ang aking apo ay magiging propesor, magiging may-ari ng kumpanya sa Pilipinas. Bakit? Dahil doon, walang sistemang Varna. Kinagabihan, bago ang eksaminasyon, mahigpit na hinawakan ng aking lolo ang aking kamay. Bukas, magbabago ang buhay mo. Naniniwala ako sa iyo. Sa silid ng pagsusulit, mayroong mahigit 3,000 kandidato kung saan wala pang 100 ang babae. Anong ginagawa ng tiyandala rito? Mayroong dumura sa akin, ngunit itinaas ko ang aking ulo at pumasok sa silid ng pagsusulit ng may pagmamalaki. Nagsimula ang eksaminasyon sa wikang Filipino. Sa sandaling nakita ko ang unang tanong, pakiramdam ko ay sumabog ang aking puso. Ito ay mga tanong na lubos kong nauunawaan. Sa bahagi ng pakikinig, narinig ang boses ng isang Pilipino, maligayang pagdating sa Pilipinas. Ito ay isang bansa na nagpapahalaga sa kakayahan. Halos maiyak ako, totoo ba na mayroong ganitong bansa? Matapos ang eksaminasyon, kailangan kong maghintay ng 1 buwan para sa resulta. Dumating na ang araw ng paglabas ng resulta. Binuksan ko ang computer gamit ang nanginginig na mga kamay. Listahan ng mga nakapasa sa 3 pambansang ranggo, unang pwesto sa kababaihan. Lolo, nakapasa po ako. Niyakap ako ng mahigpit ng aking lolo. Nagawa ng apo ko. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan, mayroon pa ring interview round. Pagpasok ko sa interview room, may mga staff mula sa Philippine company na naghihintay. Ikaw ay babae at tiyandala, di ba? Opo. Makakayanan mo ba ang mabibigat na trabaho? Kaya ko po ang lahat. Isang miyembro ng panel ang nagtanong, bakit gusto mong pumunta sa Pilipinas? Sumagot ako ng totoo. Narinig ko po na walang sistemang Varna ang Pilipinas. Gusto ko po na suriin ako ng iba, batay sa aking kakayahan. Isang bansa na ang tagalinis ay maaaring maging propesor. Gusto ko pong mabuhay sa ganoong bansa. Lahat ng miyembro ng panel ay nagulat. Ang galing mo, bakit hindi ka makapasok sa universidad sa India? Dahil tiyandala po ako. Ngunit naniniwala po ako na sa Pilipinas, hindi po ako tiyandala, priya lang po ako. 1 linggo makalipas, natanggap ko ang huling offer letter. Sa 30,000 kandidato, 1 babae lamang ang natanggap at iyon ay ako. Lolo, pupunta na po ako sa Pilipinas. Umiyak ang aking lolo. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang luha ng kaligayahan sa kanya, ngunit iba ang reaksyon ng mga taga-nayon. Isang babae na mag-isa sa ibang bansa. Alam mo ba kung ano ang mangyayari? Ang tiyandala. Saan man pumunta ay mananatiling tiyandala. Ang lumang landlord ay bumalik muli. Kung aalis ka, sino ang maglilinis ng bahay ko? Hindi ko papayagan. Ngayon po ay nakakuha na ako ng imbitasyon mula sa gobyerno ng Pilipinas. Kung hahadlangan niyo po, magiging isyong internasyonal po ito. Nagngalit ang ngipin ng landlord at umalis. Sa loob ng 2 buwan ng paghahanda para sa pag-alis. Araw-araw,
Nagluluto ang aking lolo ng adobo para sa akin. Ito ay adobo. Kinakain ito araw-araw ng mga Pilipino. Hindi masyadong maanghang. Masarap po, lolo. Masarap, apo. Ang adobo ang pinaka-espesyal na pagkain sa mundo. Dumating na ang araw ng pag-alis. Kinagabihan bago iyon hindi ako nakatulog. Sinuri ko ang aking mga bag, paulit-ulit. Hindi rin natulog ang aking lolo, nakaupo sa tabi ko. Sa Pilipinas, mag-ingat ka, huwag kang magkasakit, ha? Malamig ang hangin doon, apo. At tandaan mong kumain sa oras. Mabilis kumain ang mga Pilipino, pero dahan-dahan ka lang, ayos lang. Opo, lolo. Patuloy ang pagpapaalala ng aking lolo, na para bang gusto niyang sabihin ang lahat ng gusto niyang sabihin sa buong buhay niya. Kung may mang-iinsulto sa iyo, huwag mo silang pansinin, ha? Matatalino ka at tumawag ka sa akin madalas, pwede ring video call. 3:00 ng umaga, dumating na ang taxi. Ilang taga na yon, ang mga laging sumusuporta sa akin, ay lumabas para maghatid. Mag-ingat ka, Priya, magtagumpay ka sa Pilipinas. Ngunit karamihan sa mga taga-nayon ay tulog pa, walang dahilan para maghatid ng isang tiyandala. Sumakay ako sa taxi, kasama ang aking lolo. Sa labas ng bintana, nakita ko ang maliit na bahay lupa kung saan kami nabuhay sa buong buhay namin. Lolo, nalulungkot po ako na iiwan ang bahay na ito. Huwag kang malungkot, apo. Pupunta ka sa isang mas malaking mundo. Sinimulan ng taxi ang paggulong at unti-unting nawala ang nayon. Ang makipot na eskinita, ang maalikabok na daan, ang mga baka na nakahiga sa tabi ng kalsada. Lolo, makakabalik pa po ba ako? Siyempre, babalik ka ng may karangalan matapos kang magtagumpay. Ang paglalakbay patungong Delhi Airport ay tumagal ng 3 oras. Sa buong biyahe, mahigpit na hawak ng aking lolo ang aking kamay. Priya, wala akong gaanong maibibigay sa iyo, paumanhin. Hindi po, lolo, ibinigay niyo na po sa akin ang lahat. Hindi, ibinigay ko lang sa iyo ang kahirapan at pagdurusa. Kung wala po kayo, wala po ako ngayon. Pinunasan ng aking lolo ang kanyang mga luha. 6:00 ng hapon, dumating kami sa Delhi Airport, puno ng tao, ang mga naghihila ng bagahe at ang mga nagpapaalam sa kanilang pamilya. Lolo, ang laki po ng airport. Tama, ito ang pinto mo sa bagong mundo. Tumayo ako sa harap ng check-in counter. Sinuri ng airport staff ang aking pasaporte. Pupunta sa Pilipinas? Opo. Magtatrabaho? Opo. Magtatrabaho sa isang kumpanya sa Pilipinas. Nagulat ang opisyal. Tiyandala ka, di ba? Talaga bang pupunta ka sa Pilipinas? Ibinigay ko sa kanya ang mga dokumento. Tiningnan ng opisyal ang mga dokumento ng matagal. Hindi ko pa ito nakita kailanman. Tiyandala na makakapunta sa Pilipinas? Totoo ba? May problema po ba? Wala, binabati kita. Kinuha ko ang boarding pass gamit ang nanginginig na mga kamay. Delhi, Ninoy Aquino International Airport. Naya, departure 1:00 ng umaga. Pupunta na ako. Sa security check, hindi makapasok ang aking lolo. Dito ka na maghihintay. Dito na po tayo magpapaalam? Opo. Nagharap kami ng aking lolo. Puno ng luha ang mata niya. Lolo, salamat po sa lahat. Hindi ko na naituloy ang aking sinasabi. Bumuhos ang luha. Huwag kang umiyak, Priya. Masayang araw ngayon. Mag-ingat din po kayo, lolo. Uminom po kayo ng gamot sa oras. Huwag kang mag-alala sa akin. Kinuha ng aking lolo ang isang maliit na sobre mula sa kanyang dibdib. Ano po ito? Larawan ng lola mo. Dalhin mo sa Pilipinas para hindi mo siya makalimutan. Binuksan ko ang sobre. Ito ay isang itim at puting larawan ng aking lola na nakangiti. At ito pa, sa isang maliit na tela na bag, mayroong lupa mula sa India. Ito ang lupa sa likod ng bahay natin. Kapag nakaramdam ka ng kalungkutan, tingnan mo ito, maaalala mo ako. Niyakap ko ng mahigpit ang aking lolo. Mahal po kita, lolo. Mahal din kita, po. Magtatagumpay po ako. Lolo, ako po ang apo na ipagmamalaki nyo. Ikaw ay laging aking ipinagmamalaki. Hinawakan ko ang kamay ng aking lolo sa huling pagkakataon. Ang magaspang na mga kamay na puno ng kulubot. Ang mga kamay na naglinis ng banyo sa buong buhay niya para palakihin ako. Lolo, aalis na po ako. Mag-ingat ka, ha? Magdarasal ako para sa iyo araw-araw.
Lumakad ako sa security check. Paglingon ko, nakita kong kumakaway ang aking lolo. Kahit na nakangiti siya, patuloy na dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Patuloy akong kumakaway, hanggang sa lumiit ang anino ng aking lolo at nawala sa gitna ng maraming tao. Dumaan ako sa duty-free area. May mga pabango, pampaganda, tsokolate, maraming magagandang bagay, ngunit wala akong nakita na nakakuha ng aking pansin. Umupo ako sa upuan sa harap ng gate ng boarding. Sa labas ng bintana ay ang maalikabok na kalangitan ng Delhi, ang masisikip na gusali, ang komplikadong mga kalsada. Ang lungsod na nabuhay ako ng 10 taon, ang lungsod na mahal ko ngunit hindi kailanman nagmamahal sa akin. Umalingaw-ngaw ang announcement para sa boarding. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pumila ako para sumakay sa eroplano. Sa harap at likod ko ay mga Pilipino, maligayang pagdating. Ang flight attendant ay nakangiti. Isang ngiti na hindi alam na ako ay tiyandala. Natagpuan ko ang aking upuan. Sa tabi ng bintana, sa tabi ko ay isang Indian na lalaki. Kumusta? Saan ka pupunta? Sa Pilipinas po. Magbabakasyon. Hindi po. Magtatrabaho. Nagulat siya. Babaeng Indian na magtatrabaho sa isang kumpanya sa Pilipinas? Ang galing. Sigurado akong Varna ka, di ba? Tiyandala po ako. Sa sandaling sinabi ko iyon, agad siyang tumayo at lumipat ng upuan. May sinabi siya sa flight attendant at lumipat sa ibang upuan. Ngunit hindi ko ito pinansin, ilang oras na lang, makakarating na ako sa bagong mundo. Minamahal na mga pasahero, ang eroplano ay malapit ng lumipad. Sinimulan ng eroplano ang paggulong sa runway, mas mabilis pa, at pagkatapos ay lumipad sa kalangitan. Sa labas ng bintana, unti-unting lumiit ang lungsod ng Delhi. Ang mga gusali ay mukhang laruan, ang mga kalsada ay mukhang sinulid, wala nang nakikitang tao. Bumuhos ang aking luha. Paalam Delhi, paalam India. Lolo, magtatagumpay po ako. Lumipad ang eroplano ng mataas, dumadaan sa mga puting ulap. Ganap nang nawala ang India. Tinatayang tatagal tayo ng 4.5 oras para makarating sa Ninoy Aquino International Airport. Umalingaw-ngaw ang anunsyo. 4.5 oras na lang, magbabago ang buhay ko. Paglipas ng halos 1 oras, sinimulan ang paghahanda ng in-flight meal. Gusto niyo po ba ng sinangag o manok? Tanong ng flight attendant. Sinangag po. Nakakain na po ba kayo ng pagkaing Pilipino? Hindi pa po. Ito ang unang beses. Siguradong masarap po ito. Binuksan ko ang plastic box. Ang sinangag ay may magandang dilaw na kulay, may itlog sa ibabaw. Naalala ko ang adobo na niluto ng aking lolo. Lolo, ano kaya ang Pilipinas? Totoo ba na walang Varna doon? Ituturing ba nila ako bilang isang tunay na tao? Natakot ako at nasasabik. Lumipas ang maraming oras, nakatulog ako ng sandali, pinapangarap ang aking lolo, pinapangarap ang Pilipinas. Sa kasalukuyan, malapit na tayo sa Ninoy Aquino International Airport. Umalingaw-ngaw ang anunsyo sa eroplano. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang isang lungsod na maliwanag sa ilaw. Mukha itong mas maayos kaysa Delhi. Tuwid ang mga kalsada, pare-pareho ang mga ilaw. Iyan ang Pilipinas. Dahan-dahang bumaba ang eroplano. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking puso. Ang bansang walang Varna, ang bansang sumusuri sa tao sa pamamagitan ng kakayahan. Sa wakas, lumapag din ang eroplano. Nakatapak na ako sa lupa ng Pilipinas. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Umalingaw-ngaw ang anunsyo. Ang salitang maligayang pagdating ay isang salita na hindi ko kailanman narinig sa India. Kinuha ko ang aking bagahe at lumakad sa pasilyo, huminto sa harap ng immigration check. Sinuri ng Philippine officer ang aking pasaporte. Miss Priya, maligayang pagdating po sa Pilipinas. Salamat po. Magtatrabaho po kayo, di ba? Magsumikap po kayo. Opo, magsusumikap po ako. Kasabay ng tunog ng selyo, naramdaman ko na talagang nagsisimula na ang aking bagong buhay. Kinuha ko ang aking bagahe at lumabas sa arrival area. Maraming tao ang nakatayo na may hawak na welcome signs. Kabilang doon ang staff mula sa Philippine company na may hawak na sign na may pangalan ko, Priya. Nakasulat ang pangalan ko sa Ingles. Lumapit ako sa kanya. Ako po iyan. Ako po si Priya, Miss Priya.
Maligayang pagdating po. Ngumiti siya at inilahad ang kanyang kamay para makipagkamay. Hindi ko kailanman malilimutan ang sandaling iyon. Ang unang pakikipagkamay na natanggap ko sa Pilipinas, hindi bilang tiyandala kundi bilang Priya. Ang unang mainit na pagtanggap, Miss Priya. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong pagdating sa Pilipinas. Ang salitang maligayang pagdating ay hindi ko kailanman narinig sa India. Paglabas ko ng airport, naghihintay ang staff mula sa Philippine company. Miss Priya, di ba po? Maligayang pagdating. Tinulungan niya ako sa pagdadala ng bagahe. Sa India, hindi ito maiisip. Ang isang Varna na tumutulong sa tiyandala na magdala ng bagahe. Kaya ko po, ayos lang po Miss Priya, hayaan niyo po akong tumulong. Unang araw niyo po sa Pilipinas, sa daan sakay ng bus patungo sa industrial zone sa probinsya ng Laguna, nagulat ako sa tanawin sa labas ng bintana. Napakalinis ng mga kalsada. Lahat ng sasakyan ay humihinto ayon sa signal ng ilaw trapiko. Sa India, kahit may signal lights, walang sumusunod. Bakit po sumusunod ang mga Pilipino sa signal lights? Tanong ko. Ngumiti ang staff. Normal lang po iyon, Miss Priya. Ang batas ay ginawa para sundin. Pagdating sa dormitoryo ng pabrika ng electronic components sa Laguna, ito po ang silid nyo, Miss Priya. Mayroon po kayong kasama sa silid ng mga Pilipino. Maliit ang silid ngunit malinis. At ang pinakamahalaga, mayroon akong sariling kama, aparador at mga kaibigan. Sa slum ng India, 10 tao ang kailangang gumamit ng isang silid. Kumusta? Ako si Lani, isang Pilipino. Ako naman si Maria, isang Pilipino. Magiliw na bumati ang aking mga kasama sa silid. Alam kaya nila na ako ay tiyandala? Ano ang tiyandala? Hindi talaga nila alam kung sino ako, mula sa anong Varna at paano ako tinatrato sa India. Wala silang alam, wala naman. Magkaibigan tayo. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, ang unang araw ng aking trabaho. Sa gate ng pabrika, natanggap ko ang aking employee ID. Ito ay isang plastic card na may pangalan at larawan ko. Miss Priya, ito ang employee ID mo. Huwag mong mawawala ha. Employee ID, isang bagay na hindi kailanman matatanggap ng isang tiyandala sa India. Kumusta? Ako si Marco, ang team leader. Inilahad ng kabataang Pilipino ang kanyang kamay. Nang ako ay nag-aalangan, siya ang unang humawak sa aking kamay. Sana ay matulungan niyo po kami. Nangahas siyang makipagkamay sa isang tiyandala na tulad ko. Halos maiyak ako. Miss Priya, ito po ang iyong work area. Sa simula ay medyo mahirap, ngunit masasanay ka rin. Natanggap ko ang aking uniforme sa trabaho, isang malinis na asul na kasuotan na akma sa akin. Akma ba? Kung hindi akma, pwede mong palitan. Akma po. Sa India, ang tiyandala ay nakakatanggap lamang ng lumang damit. Ngunit dito binigyan nila ako ng bagong damit at tinanong pa ang sukat. Tumayo ako sa harap ng production conveyor belt sa pabrika ng electronic components. Ang mga components ay dumadaloy sa conveyor belt. Hanapin mo ang mga components na may gas-gas o hindi regular ang hugis at kunin mo ha. Ang kasamahan kong Pilipino na nagtatrabaho sa tabi ko ang nagturo, ako si Maria. Kung may tanong ka, magtanong ka lang. Salamat po. Ayos lang po ba? Nakausapin ko kayo? Nagulat si Miss Maria. Bakit hindi? Magkatrabaho tayo. Magkatrabaho? Napakagaling ng salitang iyon. Ang unang oras ng trabaho ay lumipas ng maayos. Ngunit sa ikalawang oras, nagsimulang sumakit ang aking mga paa. Sa ikatlong oras, nagsimulang lumabo ang aking paningin. Pagod ka na, di ba? Lahat ay ganyan sa simula. Kumuha si Miss Maria ng isang maliit na upuan para sa akin. Pwede kang umupo habang nagtatrabaho. Mas komportable iyan. Lahat ay gumagamit nito. Kailangan mo ring gumamit, Priya. Alas 11 ng umaga ay break time. Mag-break ng 15 minuto. Ha, pwedeng pumunta sa banyo o uminom ng tubig. Sa Sushi, mayroong vending machine ng sagot gulaman. Miss Priya, gusto mo ng sagot gulaman? Naghulog si Marco ng barya sa machine. Team leader, ang manlilibre, welcome drink para sa bagong miyembro. Ang matamis na sagot gulaman ay lumabas mula sa tasa. Sa India, ang tasa na nahawakan ng tiyandala ay hindi kailanman gagamitin ng Varna. Ngunit dito,
Lahat ay gumagamit ng parehong water machine. Pagdating ng lunchtime, pumunta ako sa kantin ng mga empleyado. Ang menu ngayong araw ay chicken adobo, pancit canton, at sandwiches. Pumila ako. Sa harap ko ay ang factory director. Pumila rin siya tulad ng iba ng natural. Kung sa India, ang may mataas na posisyon ay kakain muna at ang tiyandala ay kakain lamang kung may natira pa. Miss Priya, anong tingin mo sa chicken adobo? Tanong ng isang empleyado ng Pilipino na nakaupo sa parehong mesa. Medyo matamis pero masarap po. Masasanay ka rin. Sa simula ay hindi rin ako masyadong sanay sa pagkaing Pilipino. Sinabi ng isang kasamahan mula sa Pilipinas. Lahat ng empleyado ay kumakain ng parehong pagkain. Walang diskriminasyon sa nasyonalidad, kulay ng balat o edad. Lahat ay nakaupo at kumakain sa parehong kantin. Saan ka galing, Miss Priya? Tanong ng isang empleyado. India po. Wow, ang bansa ng kari, di ba? Balang araw lutuan mo kami ng pagkaing Indian ha? Sige po. Walang nagtanong tungkol sa aking Varna. Tinrato nila ako bilang Priya, isang tao mula sa India. Pagdating ng hapon, nagsimula muli ang trabaho. Bumalik ako sa harap ng production conveyor belt. Kailangan pang tumayo ng 5 oras. Ang talampakan ng aking paa ay mainit na parang apoy. Ayos ka lang, Miss Priya? Lumapit si Marco para magtanong. Ayos lang po. Huwag kang pilitin masyado ha. Kung pagod ka, sabihin mo lang. Halos alas, ako anang hapon, pagod na ako. Nagsimulang manghina ang katawan ko. Miss Priya, inalalayan ako ng kasamaan kong Pilipino sa tabi ng conveyor belt. Pumunta ka sa klinik. Kung nahihilo ka, kailangan mong magpahinga, kalusugan ang una, maiintindihan din ng team leader. Nagpahinga ako sa klinik ng 3 minuto. Binigyan ako ng nurse ng rehydration drink. Lahat ay pagod sa unang araw, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Nang bumalik ako sa production conveyor belt, lahat ng kasamahan ay nagtanong ng may pag-aalala. Ayos ka na ba? Mas ayos na po ngayon. Magaling. Ngayon, dahan-dahan ka lang magtrabaho. Pagdating ng uwian, lahat ay nagpaalam sa isa't isa. Bumalik ako sa dormitoryo at humiga sa kama. Kahit masakit ang buong katawan ko, mainit ang aking puso. Buong araw, hindi ako kailanman tinrato bilang tiyandala kahit 1 segundo. Ako lang si Priya, ang bagong empleyado. Si Marco, si Maria, at lahat ng kasamahan ay tinrato ako bilang isang tao. Hindi ito maiisip sa India. Nang maligo ako, umiyak ako. Ito ay luha ng kaligayahan. Lolo, dito, ako ay tunay na tao, hindi makina. Ako ay tao. Kinagabihan, nag-video call ako sa aking lolo. Kamusta ang unang araw mo, apo? Pagod po, pero masayang masaya. Lahat po ay pantay-pantay ang pagtrato sa akin. Iyan ang tama. Ang ating bansa ang abnormal. Kinabukasan, mas nakapag-adjust na ako. Lumipas ang 1 linggo, bumilis ang aking trabaho. Naging mas malapit ako sa mga kasamahan kong Pilipino. Priya, ano ang gagawin mo sa weekend na ito? Tanong ni Maria. Sigurado akong nakakabagot sa dormitoryo. Gusto mong sumama sa amin sa night market? Talaga po? Pwede po ako? Siyempre, magkaibigan tayo. Sinabi ng kaibigan kong Pilipino ang salitang kaibigan sa isang tiyandala na tulad ko. Sa weekend na yon, sa unang pagkakataon, ay pumunta ako sa isang night market sa Pilipinas. Nakakain ako ng kwek-kwek, balut at naglakad-lakad, tumitingin sa mga gamit. Masaya ka ba, Priya? Napakagaling po ng night market sa Pilipinas. Sa susunod, gusto ko ring pumunta sa Indian market na may amoy ng mga pampalasa. Nagtawanan ang lahat. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi na ako tiyandala mula sa India. Ako, si Priya na nagtatrabaho sa Pilipinas. Dito, hindi ako makina kundi isang tao. Pagkatapos ng 3 buwan sa Pilipinas, dumating na ang Pasko. Ang pabrika ay sarado ng 3 araw, balak kong manatili sa dormitoryo. Miss Priya, hindi ka ba uuwi para sa Pasko? Tanong ni Marco. Opo, malayo po kasi. Kung gayon, pumunta ka sa bahay namin ha. Gusto ni Mama na imbitahin ang mga dayuhang empleyado sa bahay. Pwede po ba? Sa holidays po. Dapat kasama ang pamilya, di ba? Sa Pilipinas, tuwing holidays, karaniwan naming iniimbitahan ang mga nag-iisa.
lalo na ang mga malayo sa kanilang bayan, para magkasama. Nag-aalangan ako. Sa India, ipinagbabawal na pumasok ang tiyandala sa bahay ng Varna. Huwag kang mahiya ha, gusto ka talagang imbitahin ni Mama. Sa araw ng Pasko, pumunta ako sa bahay ni Marco sa Maynila na may mabilis na tibok ng puso. Naisip kong bumili ng regalo kaya dumaan ako sa palengke malapit sa dormitoryo para bumili ng prutas. Hindi mo na kailangan bilhin ang mga ito. Sa India po, bastos kung pupunta ka ng walang dala. Ang bahay ni Marco ay isang apartment sa Maynila. Sumakay kami sa elevator paakyat sa ika-8 palapag. Sa harap ng pinto ay may plaka ng pangalan na Marco Santos. Nang buksan ang pinto, sumingaw ang amoy ng pagkain, amoy adobo, amoy lechon, at amoy ng isang matamis na bagay. Umuwi ka na, anak. Ikaw ba si Priya? Marami siyang naikukuwento sa iyo. Isang babaeng nasa mahigit 80 taong gulang ang bumati sa akin nang may maningning na ngiti. Ang kanyang mainit na tingin ay nagpaalala sa akin, sa aking lola. Kumusta po, ma'am? Naku, tawagin mo akong mama. Huwag kang mahiya. Pagpasok sa bahay, sa sala ay mayroong isang malaking mesa. Ay bumili ka pa ng prutas? Salamat anak. Lumabas din ang ama ni Marco para bumati. Umuwi ka na? Malungkot siguro kung mag-isa ka ngayong Pasko, buti naman at dumating ka. Ang nakababatang kapatid ni Marco ay naroon din kasama ang kanyang 7 taong gulang na pamangkin. Tita, saan po galing si ate? Galing sa India, anak. Wow, ang bansa po ng mga elepante, di ba? Oo, anak, may elepante at tigre rin. Ang pamangkin ni Marco ay umupo sa tabi ko mausisa. Sa mesa ay puno ng iba't ibang pagkain. Ito ay adobo, isang tradisyonal na pagkain ng Pilipinas, paliwanag ng nanay ni Marco. Subukan mong kumain, anak. Dahan-dahan kong isinubo ng maingat. Malakas ang lasa, mabango ang amoy ng mga pampalasa. Masarap, di ba anak? Ito naman ay pansit. Ginamit ko ang chopsticks para kumuha ng pansit. Halos malaglag ngunit walang tumawa. Kung hindi ka sanay sa chopsticks, pwede kang gumamit ng tinidor. Ayos lang po. Nagpa-practice po ako. Ito naman ay lechon. Isang pagkain na hindi ko pa nakita dati ngunit lahat ay napakasarap, lalo na ang mainit na kanin. Gusto mo ba ng pagkaing Pilipino? Opo, masarap po. Kung gayon, kumain ka pa ng marami ha. Marami akong niluto. Kumuha ang nanay ni Marco ng pagkain at inilagay sa aking plato. Pork menudo pa. Subukan mong kainin. Malambot ang karne at natutunaw sa bibig. Sa India, ang karne ay isang mamahaling pagkain. Varna lang ang nakakain nito. Nasa India ba ang pamilya ni Priya? Tanong ng ama ni Marco. Ang lolo ko lang po. Ang aking mga magulang ay namatay noong bata pa ako. Kaya pala pinalaki ka ng lolo mo? Napakahirap naman. Natahimik ang mesa saglit. Naluluha ang nanay ni Marco. Napakabuting nagpalaki po ni lolo sa akin. Tinanggap po niyang ibenta ang lahat para lang makapunta po ako sa Pilipinas. Kinukuwento ko ang aking kuwento sa kanila. Ang kuwento ng hindi pagpasok sa universidad dahil sa Varna. Ang kuwento ng pagbebenta ng aking lolo ng mga baka at kambing. At ang kuwento ng gusto kong simulan ang isang bagong buhay sa Pilipinas. Diyos ko, Ika, 21 siglo na. Mayroon pa ring caste system na ganyan? Bulong ng kapatid ni Marco. Opo. Sa India, ang kapalaran ay nakatakda na mula nang ipanganak ka. Ngunit sa Pilipinas, hindi ganoon. Hinawakan ng nanay ni Marco ang aking kamay. Napakagaling mo anak. Nalampasan mo ang napakalaking pagsubok na ganyan. Sa Pilipinas, hindi ka tiyandala, Priya ka. Tama. Dito, empleyado ka ng kumpanya ni Marco. At ngayon ay bisita ka ng pamilya namin, bahagi ka ng pamilya namin. Nang marinig ko ang salitang pamilya, umiyak ako. Huwag kang umiyak, masayang araw ngayon. Matapos kumain, pumunta kami sa sala. Priya, subukan mong isuot ito. Kinuha ng nanay ni Marco ang isang napakagandang Filipiniana. Ito ang Filipiniana ni Mama. Regalo ko sa iyo ngayong Pasko ha. Pagdating mo sa Pilipinas, dapat mayroon ka ring Filipiniana. Ito ay isang matingkad na pulang Filipiniana. Mama, ang mahalaga po nito. Walang mahalaga doon, tanggapin mo na. At mula ngayon, huwag mo na akong tawaging tita. Tawagin mo akong mama. Nang sabihin ko ang salitang iyon, naramdaman ko na talagang mayroon akong ina.
Isinuot ko ang Filipiniana at lumabas. Lahat ay pumuri. Wow, ang ganda. Parang Pilipino ka na. Tiningnan ako ng pamangkin ko ng may paghanga. Ate, parang prinsesa ka. Kinuhanan ako ng litrato ni Marco. Ipadala mo sa lolo mo ha. Siguradong matutuwa iyon. Kinagabihan, naglaro kami ng baraha. Ito ay isang laro na hindi ko pa kailanman nilaro noon. Ngunit napakasaya. Napakasuwerte mo, Priya. Nagsitawanan ang lahat. Sa India, hindi maaaring maglaro ang Chandala kasama ang Varna. Ngunit dito, lahat ay nag-enjoy sa laro ng pantay-pantay. Alas, 9 ng gabi, kailangan ko nang umuwi. Bakit ka naman uuwi ng maaga anak? Ang nanay ko, na ngayon ay tinatawag ko na, ay sinabi ng may lungkot. Dalhin mo ito ha? Ibinigay niya sa akin ang isang malaking bag, puno ng pagkain, parehong Filipino snacks at ulam. Dalhin mo sa dormitoryo, kainin mo ha? Salamat po mama. Mula ngayon, tuwing Pasko, umuwi ka rito sa bahay namin ha? Kung malungkot ka sa weekend, pumunta ka lang. Ngayon, kami na ang Filipino family mo. Hinatid ako ni Marco sa dormitoryo. Napakagusto ka ni Mama, Priya. Masayang masaya rin ako. Parang may tunay akong pamilya. Pagdating sa dormitoryo, nag-video call ako sa aking lolo. Lolo, suot ko po ang Filipiniana na ito. Ipinadala ko sa kanya ang litrato. Ngumiti siya. Ang ganda. Anak, parang Pilipino ka na. At lolo, may Pilipino po akong mama. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa pamilya ni Marco. Napakabubuti po talaga nila, lolo. Matapos ang araw na iyon, ang nanay ni Marco ay naging tunay kong Filipino mama. Tinatawagan niya ako tuwing weekend, nagpapadala ng pagkain. Priya, kumakain ka ba sa oras, anak? Opo mama, ang lutong niyo po ang pinakamasarap. Sa weekend na ito, umuwi ka para kumain, ha? Opo, uuwi po ako. 2 buwan matapos ang Pasko, dumating muli ang bagong taon. Sa pagkakataong ito, inimbitahan din ako sa bahay ni Marco. Priya, bumalik ka na. Ngayon ay makakapasok na ako sa bahay ng komportable. Sa bagong taon, dapat kumain ng masarap para lumaki ng 1 taon, ha? Itinuro sa akin ni Marco kung paano sumunod. Yumukod ako. Batiin ang mga magulang ni Marco ng bagong taon. Maligayang bagong taon po. Ang aming Priya ay napakagaling. Ikaw ang pinakabata sa bahay. Tanggapin mo ito, ha? Isang pulang sobre ang nagbigay ng mainit na pakiramdam sa aking puso. Ang mahalaga ay hindi ang pera, kundi ang kahulugan ng pagiging bahagi ng pamilya. Sa aking kaarawan, nagluto din ng espesyal na pagkain ang nanay ni Marco. Sa kaarawan ng Pilipino, kailangan kumain ng masarap para magkaroon ng swerte. Mama, tuwing naririnig ko ang salitang iyon, umiinit ang aking puso. Ang aking kuwento ay kumalat sa kumpanya. Napakadalang bisitahin ni Miss Priya ang bahay ng team leader, di ba? May Filipino family na po kasi ako. Nakakainggit naman. Gusto ko rin magkaroon ng Filipino family. Ngayon ay hindi na ako nag-iisa. Sa India ay may lolo ako. Sa Pilipinas ay may bago akong pamilya. Matapos ang 1 taon sa Pilipinas, nagsimula ako ng isang bagong hamon. Iminungkahi ng kumpanya na gawing regular na empleyado ang aking status. Kaya nagsimula akong mangarap ng mas malaki. Nag-enroll ako sa Evening University. Nagtanong ang interview panel, Miss Priya, bakit gusto mong mag-aral ng Business Administration sa India? Nakapasa po ako bilang top-notcher sa Business Administration, ngunit dahil po sa Varna ay tinanggalan po ako ng karapatan sa admission. Gusto ko pong matupad ang pangarap na iyon sa Pilipinas. Ang Varna, anong kinalaman nito sa admission sa India? Ang caste, kung saan ka ipinanganak ang nagdedesisyon ng lahat. Tumango ang interview panel. Sa Pilipinas, kakayahan lang ang tinitingnan namin. Sa achievement ni Priya, siguradong tatanggapin siya. 2 linggo makalipas, natanggap ko ang sulat ng pagtanggap. Lolo, nakapasa po ako. Ang aking lolo sa video ay umiyak ng malakas. Sa wakas, naging estudyante na rin ang apo namin. Sa unang araw ng pasukan, nasasabik ako. Sa klase ay may iba't ibang edad. Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Priya mula sa India. Oh, Indian ka? Masarap makipagkaibigan ha? Isang matandang babae ang nagsabi, 40 anyos na ako. Ngayon lang ako mag-aaral sa kolehiyo kahit medyo huli na. Gusto ko pa ring mag-aral.
Habang nagtatrabaho ako at nag-aaral, walang nagtanong tungkol sa aking Varna. Lahat ay mga kaklase lang. Sinabi ng propesor. Sa klase na ito, lahat ay pantay-pantay. Edad, nasyonalidad, pinagmulan ay hindi mahalaga. Ang pagsisikap ang pinakamahalaga. Dumaloy ang aking luha. Ito ang mundong pinapangarap ko. Isang semester ang lumipas. Natanggap ko ang aking transcript. Miss Priya, ikaw ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa klase. Pinuri ako ng propesor. Narinig ko na napakagaling mo rin mag-aral sa India ngunit hindi ka nakapasok sa universidad. Bakit? Dahil po sa caste. Nagulat ang professor. Ika, 21 siglo na, mayroon pa rin ganyan? Sa Pilipinas, hindi ganyan. Lubos po akong nagpapasalamat. Lumipas ang 2 taon, napanatili ko pa rin ang pinakamataas na marka at nakakuha pa ng scholarship. Sabi ni Marco, Miss Priya, i-adjust ka ng kumpanya para maging regular na empleyado ha. Talaga po, sa kakayahan mo na ganyan, ngayon ay regular na empleyado ka na ng kumpanya namin. Dumoble ang sweldo ko. Sa unang pagkakataon, nakapagpadala ako ng pera sa aking lolo. Lolo, ito po ang perang kinita ko. Hindi na kailangan, apo, gamitin mo na lang. Ibinenta ko ang lahat para sa iyo. Ngumiti ang aking lolo. Masaya na ako dahil ang apo ko ay nabubuhay ng may dignidad. 3 taon ng pamumuhay sa Pilipinas. Isang umaga ng tagsibol, balak kong mag-video call sa aking lolo, tulad ng dati, ngunit hindi niya sinagot. Ang weird naman, karaniwan ay naghihintay siya ng tawag. Hindi ako mapakali kaya tinawagan ko ang kapitbahay. Priya, nahulog ang lolo mo kahapon. Pakiramdam ko ay huminto ang tibok ng puso ko. Kamusta po siya ngayon? Nasa ospital, gising pa rin ngunit napakahina. Agad akong nag-video call. Ang aking lolo sa screen ay mukhang napakapayat. Mas payat ng 20 kaysa 3 taon na ang nakakaraan nang umalis ako. Lolo, si Priya po ito. Huwag po kayong mag-alala ha. Ayos lang ako. Napakahina rin ng boses niya. Uuwi na po ako ngayon. Bibili na po ako ng ticket. Hindi na kailangan. Sinabi ng aking lolo ng matatag. Bakit po? May sakit po kayo. Kung uuwi ka, hindi ka na makakabalik. Ipinagbabawal po ba ng batas na makapasok ang tiyandala? Oo. Ilang buwan na ang nakakaraan, naglabas ang gobyerno ng India ng isang nakakagulat na batas. Ang tiyandala na umalis ng bansa, kung babalik sa India, hindi na makakabalik sa ibang bansa. Pero kailangan ko po kayong dalawin. Hindi. Kailangan mong manatili sa Pilipinas. Iyan ang gusto ko. Umiyak ako at tumakbo para hanapin si Marco. Marco, may malubhang sakit po ang lolo ko pero hindi ko po siya madalaw. Narinig ni Marco ang kuwento at nagtanong sa HR department. Sinubukan kong tanungin kung pwedeng humingi ng espesyal na permit sa immigration ngunit nakakadismaya ang sagot. Walang exception para sa tiyandala. Pag pumasok, hindi na makakalabas. Nawasak ang puso ko. Hindi ko madalaw ang aking lolo. Kung babalik ako, hindi na ako makakabalik sa Pilipinas. Miss Priya, huwag ka nang malungkot ha? Inaliw ako ng nanay ni Marco. Minsan, nagvi-video call pa rin kayo. 'Di ba? Nakikita niyo pa rin ang isa't isa araw-araw. Mula noon, nag-video call ako sa aking lolo 3 beses sa isang araw bago pumasok sa trabaho, sa lunch break, at pagkatapos ng trabaho. Lolo, pinuri po ako ng kumpanya ngayon. Tama, ang apo ko ang pinakamagaling. Nanghihina ang aking lolo araw-araw, ngunit bumubuhay ang kanyang mga mata tuwing naririnig niya ang aking mga kuwento. Lolo, naaalala niyo po ba noong bata pa ako? Naaalala ko, lahat ng bagay naaalala ko. Dinala niyo po ako sa eskwelahan sa ilalim ng ulan. Umiyak po ako at sinabi na ayaw kong pumasok sa eskwelahan dahil ako ay tiyandala. Tama, sinabi ko iyon. Ngumiti siya. Balang araw, makakapag-aral ka sa kahit anong eskwelahan na gusto mo. Ngayon po, nakakapag-aral na ako sa universidad sa Pilipinas. Lahat po ay salamat sa inyo. Isang gabi, sinabi ng aking lolo, Priya, may gusto akong hilingin sa iyo. Opo, kahit ano po, lolo. Mag-apply ka para sa Philippine citizenship ha. Kung magagawa mo iyan, babalik ka sa India ng may karangalan. Opo, gagawin ko po. At tulungan mo rin ang ibang tiyandala na bata ha. Gusto ko silang magkaroon ng pagkakataon tulad mo.
Ipinapangako ko po. Lolo, kinuha ng aking lolo ang lumang kahon. Ano po ito? Mga larawan ng iyong mga magulang at iyong mga alaala. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang larawan ng aking mga magulang. Mahal na mahal ka ng iyong mga magulang. Kahit tiyandala sila, napakalaki ng kanilang pagsisikap para makapag-aral ka. At ito pa, ang pulseras na ginawa ng aking lola para sa akin noong ako ay isang taong gulang. Ibinenta ko ang lahat, ngunit ito ay hindi ko talaga kayang ibenta. Ito ay isang maliit na silver na pulseras na may nakaukit na pangalan ko. Ingatan mo ito ha. Ito ang kasaysayan ng ating pamilya. Isang linggo makalipas, mabilis na lumala ang kalagayan ng aking lolo. Priya, may gusto akong sabihin. Sinubukan ng aking lolo na buksan ang kanyang mga mata at sinabi, "Patawarin mo ako. Bakit po kayo hihingi ng paumanhin? Dahil hindi ako nakapagbigay sa iyo ng mas magandang kapaligiran. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ibinigay niyo na po sa akin ang lahat." Hindi. Ibinigay ko lang sa iyo ang kahirapan at pangungutya. Hindi po. Ibinigay niyo po sa akin ang tapang. Ibinigay niyo po sa akin ang lakas para mangarap. Sinubukan ng aking lolo na abutin ang screen. Ipinagmamalaki ko ang aking apo. Kayo po ang aking ipinagmamalaki. Priya, mahal kita. Iyon ang huling beses. Alas 4 ng umaga kinabukasan. Nagring ang telepono. Priya, lolo mo. Iyon ang boses ng kapitbahay. Wala na siya. Lumuhod ako sa sahig. Hindi, lolo. Umiyak ako nang mag-isa sa silid. Nagulat ang kasama ko sa silid. Priya, anong nangyari? Kahit alas 4 ng umaga, mabilis na dumating si Marco. Miss Priya, hindi ka makakapunta sa libing ng lolo mo, ni hindi mo man lang siya nakita sa huling pagkakataon. Niyakap ako ni Marco, kahit paano, makakapag-organize tayo ng isang memorial service dito sa Pilipinas, ha? Kinagabihan, nag-organize ang kumpanya ng isang maliit na sulok para sa paggunita sa aking lolo. May larawan niya, bulaklak, at insenso. Nakakagulat na lahat ng empleyado ng kumpanya ay dumalo. Miss Priya, magpakatatag ka, ha? Para sa iyong dakilang lolo. Dumating din ang presidente ng kumpanya. Ang lolo mo sa langit ay siguradong ipagmamalaki ka. Dumating din ang buong pamilya ni Marco. Priya, nandito kami para sa iyo. Niyakap ako ng mahigpit ng nanay ni Marco. Umiyak ka anak, umiyak ka lang, hanggang mawala lahat. Sa India, nag-video call sila para ipakita sa akin ang libing. Tiningnan ko ang kabaong ng aking lolo na dinala sa cremation site. Lumuhod ako at nagdasal sa lupa ng Pilipinas. Lolo, tutuparin ko ang aking pangako. Magiging Pilipino ako at babalik para dalawin ang iyong puntod ng may karangalan. Ipinadala ng kapitbahay ang mga alaala ng aking lolo. Sinabi niya, ibigay mo ang mga ito sa aking apo. Sa loob ng maliit na kahon na gawa sa kahoy, puno ng mga larawan na ipinadala ko mula sa Pilipinas. At mayroon pang isang sulat para kay Priya, aking mahal na apo. Masayang masaya ako na makita kang nabubuhay ng may dignidad. Ang Pilipinas ang iyong bansa. Mabuhay ka ng masaya doon ha. At tandaan mo na, hindi ka tiyandala. Priya ka. Mahal kita magpakailanman. Niyakap ko ng mahigpit ang sulat na iyon at umiyak. Nagsimula na ang unang gabi ko sa Pilipinas nang wala ang aking lolo. Matapos mamatay ang aking lolo, mas lalo akong nagsikap. Nagtapos ako ng universidad na may pinakamataas na marka. Sa kumpanya, kinilala rin ako. Miss Priya, iaakyat ka namin sa posisyon bilang marketing director para sa Indian market. Ipinatawag ako ng presidente ng kumpanya. Ang posisyong direktor ay ang kauna-unahang dayuhan sa kumpanya natin. Salamat po. Kung magaling ang kakayahan, natural lang iyan. Dumami pa ang suweldo ko. Ngayon ay mayroon na akong kita na katumbas ng middle class sa Pilipinas. Kapag nag-video meeting sa mga kumpanya sa India, madalas silang nagugulat, ikaw ba ang sikat na Director Priya? Ang taong galing sa Varna Chandala at direktor ng isang kumpanya ng electronic components sa Pilipinas. Sinabi ko ng may kumpiyansa. Sa Pilipinas, posible iyon dahil walang sistemang Varna doon. Isang araw, ang presidente ng isang malaking kumpanya sa India ay gusto akong kunin. Bumalik ka at magtrabaho sa aming kumpanya.
Nagbago na ang batas ng India. Ngayon ay maaari nang maging senior manager ang Chandala. Nagsisinungaling po kayo, di ba? Hindi ito biro. Ngunit tumanggi ako. Mananatili ako sa Pilipinas. Ito ang aking bansa. Tanong ni Marco. Hindi ka talaga babalik? Iyon ang iyong bayan. Ang Pilipinas ang aking bayan dahil ito lang ang bansang nagturing sa akin bilang isang tao. Ang aking kwento ay kumalat sa kumpanya. Lahat ay nagbigay ng encouragement. Ang galing ng direktor. Ipinagmamalaki ko na ang Pilipinas ang nagbigay ng ganitong pagkakataon. Ika-5 taon ko sa Pilipinas. Nag-apply ako para sa permanent residency. Miss Priya, qualified ka na po, sabi ng immigration officer. Napakatagal ng 6 na buwan na paghihintay para sa permanent residency. Araw-araw, sinisuri ko ang aking email. Kapag nagring ang telepono, bumibilis ang tibok ng puso ko. Isang araw, sa wakas, may tumawag. Miss Priya, inaprubahan na po ang inyong aplikasyon para sa permanent residency. Umiyak ako sa opisina. Umiiyak si director, lahat ay nagulat. Nakuha ko na ang permanent residency. Nakuha ko na ang permanent residency. Nagpalakpakan ang lahat. Binabati kita. Ngayon Pilipino ka na talaga ha. Sa araw na kinuha ko ang permanent resident card, kasama ko ang pamilya ni Marco. Ngayon ay isang espesyal na araw, di ba? Sa sandaling natanggap ko ang card sa Bureau of Immigration, nanginginig ang aking kamay. Ngayon, pwede ka nang manatili sa Pilipinas magpakailanman ha, sabi ng nanay ni Marco. Siyempre, Priya ay pamilya natin. Matapos magkaroon ng permanent residency, nagsimula akong mangarap ng mas malaki. Ngayon, kailangan kong maghanda para sa citizenship application para makabalik sa India ng may karangalan upang dalawin ang puntod ng aking lolo. Lumaki rin ang aking papel sa kumpanya. Hindi lang ako nagmamaneho sa India kundi sa buong South Asia. Director Priya, ang kumpanya natin ay naging number 1 na sa Indian market. Lahat ay salamat sa iyo. Nagpunta ang presidente ng kumpanya para batiin ako. Ngayon, mas mataas na rin ang aking taunang kita kaysa sa average ng mga Pilipino. Ginamit ko ang perang iyon para magsimula ng scholarship para sa mga Chandala na babae sa India. Ate, totoo po ba na director ka sa Pilipinas? Tanong ng isang babae na nakakuha ng scholarship sa video call. Oo, totoo. Kaya mo rin iyan. Huwag kang sumuko. Makakatagumpay po ba talaga ang Chandala? Sa Pilipinas, hindi tayo Chandala, Priya lang tayo. Ang babaeng iyon ay nagsimula ring mag-aral ng Filipino. 2 taon matapos magkaroon ng permanent residency, sa wakas ay qualified na ako para mag-apply para sa citizenship. Nakatira sa Pilipinas ng mahigit 7 taon, may matatag na kita, nakapasa sa Filipino Language Proficiency Test. Lahat ng ito ay mayroon na ako. Kinumpirma ng abogado iyon. Habang naghahanda ako para sa citizenship exam, nag-aral ako tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagkaroon din ng caste system ang Pilipinas, ngunit nalampasan ito ng mga Pilipino sa pamamagitan ng diwa ng konstitusyon na lahat ay pantay-pantay. Nang dumating ako sa silid ng pagsusulit, maraming dayuhan, parehong mula sa Indonesia, India at iba pang bansa. Bakit gusto mong maging Pilipino? Tanong ko sa katabi ko. May katarungan ang Pilipinas, gaano ka man magsumikap ay kinikilala iyon, magkatulad ang dahilan ng lahat. Lumabas na ang resulta ng pagsusulit, nakapasa ako, ngunit may interview round pa rin. Bakit gusto mong magkaroon ng Philippine citizenship? Tanong ng interview panel. Ibinigay sa akin ng Pilipinas ang pagiging tao. Sa India, ako ay Chandala ngunit sa Pilipinas, ako ay Priya. Gusto kong suklian ang bansang ito. Maaari mo bang talikuran ang Indian citizenship? Opo, ang Pilipinas ang aking bayan at kailangan kong maghintay muli. Sinabi nila na kailangan maghintay ng 6 na buwan. Araw-araw, nag-aalala ako. Paano kung hindi ako makapasa? Inaliw ako ni Marco. Kung hindi ka tatanggapin ang isang direktor na tulad mo, sino pa ang tatanggapin nila? Sa wakas, dumating na ang araw, ang sulat ng desisyon na nagpapahintulot ng naturalization. Binuksan ko ang sobre gamit ang nanginginig na mga kamay. Pinahintulutan, lumuhod ako sa sahig at umiyak. Lolo, naging Pilipino na po ako. Sumigaw ako, tumingala sa kalangitan. Dumating na ang araw ng panunumpa.
Naghanda ako mula umaga, suot ang Filipiniana na regalo ng nanay ni Marco. Ngayon ay isang espesyal na araw, kailangan suotin ang Filipiniana. Sa malaking conference room ng Department of Justice, 53 katao na nag-apply para sa citizenship ang nagtipon. Lahat ay nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng kanilang bansa. Minamahal na mga kandidato, ngayon ay naging mamamayan na kayo ng Republika ng Pilipinas. Sinabi ng kalihim ng hustisya, "Salamat po sa inyong pagpili sa Pilipinas. Ngayon, pamilya na namin kayo." Tinawag ang pangalan ng bawat isa, Miss Priya. Sa sandaling umakyat ako sa entablado para tanggapin ang Certificate of Naturalization. Bumuhos ang aking luha. Binabati kita. Ngayon, Pilipino ka na ha. Nakipagkamay ako sa kalihim. Ang isang tiyandala na tulad ko ay nakipagkamay sa kalihim ng isang bansa. Dumating na ang pinakamahalagang sandali. Tumayo ang lahat at humarap sa pambansang watawat. Ngayon ang ritual ng panunumpa. Inilagay ko ang aking kanang kamay sa aking dibdib. Ako, si Priya, mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Nanginginig ang aking boses ngunit sumigaw ako ng buong lakas. Ay magiging tapat sa bayan, sa partido at estado, at susundin ang mahigpit na batas ng Republika ng Pilipinas. Sumusumpa ako. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ngayon, ako ay tunay ng Pilipino. Matapos ang ritual ng panunumpa, naghihintay na ang pamilya ni Marco na may hawak na bulaklak. Binabati ka, anak. Ngayon ay tunay ka nang sa aming bansa. Dumating din ang mga kasamahan sa kumpanya. Direktor, hindi. Ngayon, dapat tawaging Director Priya, ang Pilipino. Kinagabihan, may selebrasyon. Priya, hindi ka ba magpapangalan ng Filipino? Tanong ng isang tao. Hindi na po kailangan. Magpapatuloy po ako na mabuhay bilang Priya. Ito ang aking pagkakakilanlan. Sa araw na kinuha ko ang aking Philippine passport, ang unang ginawa ko ay bumili ng tiket papuntang India. Ngayon, pwede na akong pumunta at dalawin ang puntod ng aking lolo. Sa airport, ipinakita ko ang aking Philippine passport sa Indian Immigration Officer. Nagulat siya. Pilipino ka? Opo, Pilipino po ako. Kakaiba naman ang pangalan mo. Pilipinong may lahing Indian. Walang nagtanong tungkol sa aking Varna. Ngayon, hindi ako tiyandala. Ako ay Pilipino. Tumayo ako sa harap ng puntod ng aking lolo. Lolo, bumalik na po ako. Kasama ang pulang pasaporte, inilagay ko ang pasaporte sa lapida. Ngayon po, Pilipino na po ako. Naging tao na po ako na pinapangarap nyo. Hindi ako nakilala ng mga taga-nayon. Ate, sino ka? Priya, ang tiyandala. Ako si Priya, ang Pilipino. Napatulala ang buong nayon. Paano naging Pilipino ang tiyandala? Nang malaman nilang ako ay director ng isang kumpanya ng electronic components sa Pilipinas na may milyong kita bawat taon, mas lalo silang nagulat. Hindi maaari. Paano magiging ganoon ang tiyandala? Sa Pilipinas, posible iyon dahil walang sistemang Varna doon. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang dalagita. Ito ay isang tiyandala na babae na humigit kumulang 15 taong gulang. Ate, totoo po ba iyon? Direktor po ba talaga kayo? Oo, totoo iyan, iha. Kaya mo rin iyan. Hinawakan ko ang kamay ng dalagita. Kaya mo, iha. Tutulungan kita. Sa araw na iyon, nagpasya akong magtatag ng scholarship fund para sa mga tiyandala na babae. Pagbalik sa Pilipinas, sinimulan kong itatag ang Priya Fund na may layuning pumili ng 10 babae mula sa mababang Varna ng India bawat taon upang suportahan ang kanilang pag-aaral sa Pilipinas. Sa unang taon, umabot sa 1,000 ang nag-apply. Maraming babae ang may malaking pangarap na ganyan, sabi ni Marco. Iyan ay dahil may ehemplo ng director, di ba? Buong suporta rin ng kumpanya. Ang aming kumpanya ang magiging opisyal na sponsor. Ipinangako ng presidente ng kumpanya, ang unang 10 estudyante ay dumating sa Pilipinas. Sa araw na sinalubong ko sila sa airport, nakita ko ang sarili ko 7 taon na ang nakakaraan. Ate, natatakot po ako. Sinabi ng isang babae na nanginginig ang boses. Huwag kang matakot, ha? Dito, hindi kayo tiyandala. Estudyante lang kayo na nakatanggap ng scholarship mula sa India. 3 taon nang naitatag ang fund, sa kasalukuyan ay mayroong 30 babae na nag-aaral sa Pilipinas. Kabilang doon ang kauna-unahan na nagtapos. Ate,
Nakakuha na po ako ng trabaho sa Philippine company. Sabi ng babaeng nagngangalang Antara, binabati kita. Kung wala ka, hindi ito mangyayari. Dumalo ako sa graduation ni Antara. Tumayo siya sa entablado at tumanggap ng parangal. Umiyak ako. Ngayon, mag-apply na rin ako para sa permanent residency tulad mo. Gusto ni Antara na maging Pilipino tulad ko. Ang balita tungkol sa fund ay naipost sa Philippine News. Milagro na nilikha ng isang Pilipinong may lahing Indian na nagmula sa Varna, Chandala. Maraming Pilipino ang nagsimulang mag-donate ng pera, gustong sumali sa ganitong kabutihan. Ipinagmamalaki ko na ang Pilipinas ang nagbigay ng ganitong pagkakataon. Isang araw, nakipag-ugnayan ang gobyerno ng India. Gusto nilang italaga si Miss Priya bilang Goodwill Ambassador ng India. Pilipino po ako. Dahil Pilipino ka, mas magiging maganda. Pakiusap, maging tulay ka sa pagitan ng dalawang bansa. Pumayag ako. Ngayon ay naglalakbay ako sa pagitan ng Pilipinas at India para magtrabaho. Naging miyembro ako ng Executive Committee ng Philippine Business Association at Goodwill Ambassador ng India. Hindi na pwedeng tawaging director. Dapat tawaging ambassador na. Ngumiti si Marco. Mas sanay ako na tawaging Marco tulad ng dati. Ngayon, magkaibigan na kami. Mga tunay na kaibigan na nalampasan ang Varna at nasyonalidad. Ang selebrasyon ng ika-5 anibersaryo ng fund ay ginanap. 100 babae ang nagsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Lahat kayo ay hindi nag-iisa. Nagtalumpati ako sa entablado. Ang Pilipinas at ang mga mamamayan dito ay sumusuporta sa inyo. Ngayon ay isinusulat ko ang kuwentong ito sa aking opisina sa Makati City, Metro Manila. Sa labas ng bintana, nakikita ko ang mga matataas na gusali. Isang tiyandala na babae maraming taon na ang nakakaraan. Sino ang mag-aakala na narito siya sa lugar na ito? Ang halaga ng isang tao. Tuwing umaga, tinitingnan ko ang larawan ng aking lolo. Ngayon po, nakatulong po ulit ako sa isa pang babae. Kung buhay pa siya, gaano kaya siya kasaya? Ngayon, ang aking pangarap ay mas malaki kaysa 1,000 tao, 10,000 tao. Ibibigay ko ang pagkakataon na natanggap ko sa kanila. Ang pangalan ko ay Priya, ipinanganak sa India, ngunit naging Pilipino, nagmamahal sa dalawang bansa at nag-uugnay sa dalawang bansa at maipagmamalaki kong sabihin na ako ay Pilipino. Ang kuwento ni Miss Priya kung paano siya nakalaya sa tanikala ng Varna at naging Pilipino, ang tapang ng isang babae na tumanggi sa kapalaran na nakatakda na mula nang ipanganak siya at gumawa ng kanyang sariling bagong buhay ay napakahalaga. Kung sa tingin mo ang Pilipinas ay talagang isang bansang maipagmamalaki, pakiusap, mag-comment ng ang Pilipinas ay kahanga-hanga. At kung gusto mong ibahagi ang kuwentong ito ng pag-asa sa mas maraming tao, pakiusap, ibahagi ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Sa susunod, magdadala kami ng mas nakakagulat na mga kwento. Salamat po sa inyong lahat sa panunood ngayong araw. Naway maging masaya ang bawat araw niyo.